what's up mga ka-FS? Magandang gabi po sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. At saan man po kayong bansa naroroon. At sa ibang bansa ngayon ay magandang araw po sa inyo dyan. Yan. Sa gabing ito po, dito sa amin, ay pag-uusapan po natin patungkol po kay Boy Maas. At kasi marami po kasi nagtatanong kung bakit daw hindi na siya nag-a-upload ng video. At kung bakit daw walang update sa kala Ate Michelle at lalong-lalo na kala Nanay Lilina. So yan mga ka-FS, pag-uusapan natin ngayon kung bakit hindi si Boy Maas nakapag-upload ng video At ilang araw na siyang hindi nakapag-upload po. Yung YouTube channel na ay na-strike po ng 2 beses na po. At isang beses na lang po mga ka-FS ay paniguradong mabubura na po yung YouTube channel ni Boy Maas. At pinagbabawalan mo na siya ngayon ni YouTube na mag-upload ng video dahil sa issue po na strike po siya. Kaya mga ka-FS, isa sa dahilan po yung mga video nila Ate Michelle. Kung naiisip nyo po mga ka-FS na nag-trending yung video, malaki ang views ng video, hindi po siya kumikita po sa video nila. Dahil po yung mga dollar sign ng kanyang mga video ay halos po naka-yellow dollar sign po ang mga video. Ibig sabihin walang ads ang mga video niya. Kung meron mang ads kay YouTube na yon, hindi po siya ang kikita nun mga ka-FS. Dahil po ay yellow sign yung dollar ng kanyang mga video. So kung iniisip nyo po malaki ang kita, may iba kasi dyan mga ka-FS na sinasabi na pinagkakapirahan lang daw ni Boy Maas sila Ate Michelle, sila Janelle, lalong-lalo na si Inday. Pero ngayon po sasabihin po namin sa inyo na hindi po yan totoo, lalong-lalo na ngayon na yung mga video po nila Ate Michelle, nila Inday at ni Janelle ay yellow dollar sign po. At wala po siyang mapapala doon. Pero at least mga ka-FS, ang tanging napapala niya lang po ay ang kasiyahan na nakatulong siya sa mga taong kagaya po nila. At hanggang ngayon ay hindi niya pinabayaan. Kaya mga ka-FS sa naghahanap ng update dyan, pasensya na po kayo dahil hindi po siya makapag-upload dahil na nga po sa na-strike siya. At isang beses na lang na pagkakamali ay mawawala na po ng YouTube channel ang ating idol na si Boy Maas. Kaya nga mga ka-FS hindi lang po sila Ate Michelle ang dahilan sa pagkaka-strike po ni Boy Maas. Ang isa sa dahilan mga ka-FS, yung mga comment ng mga viewers, yung mga comment po na hindi naman magaganda mga ka-FS. Alam nyo naman po mga ka-FS na may nakalagay po dyan sa comment section, kung napapansin nyo po, may nakalagay po dyan na community guidelines. Ibig sabihin po mga ka-FS, bawal po tayo mag-comment ng hindi magaganda sa video. Kaya kung napapansin nyo po mga ka-FS, yan, ilalagay ko po sa aking screen. Yan po ang kanyang YouTube channel. Kung napapansin nyo po, ay 2 na po ang strike. Ayan, ilalagay ko po sa aking screen yung kanyang YouTube channel. Yan po ang nangyayari ngayon. 2 po, kung napapansin nyo po yan, may nakalagay po dyan na 2 strike na po si Boy Maas. Kaya mga ka-FS, sana naman po yung mga comment natin ay bawas-bawasan po natin ang pag-comment ng hindi magaganda. Kasi isa na po yan sa dahilan kung bakit siya ganyan yung channel ni Boy Maas. Kasi po, lumabag na po sa yung comment niyo po, lumabag na po sa yung community guidelines po dyan sa comment section po. Kaya nga pinaalalahanan kayo ni YouTube na bawal kayo mag-comment na hindi magaganda dyan sa comment section. May nakalagay dyan Kung napapansin nyo po, kung mahilig kayo mag-comment, mahilig naman talaga. Kasi yun naman talaga ang hilig ninyo. Ang pagbabas sa taong hindi nyo pa alam kung ano talaga ang dahilan, kung ano ba talaga ang intensyon ng tao. Sasabihin ko lang sa inyo mga ka-FS, na si Boy Maas po ay pilit niya pong ina-advisean ang mga tao na kanyang binablog, lalong-lalo na po itong 3. Si Ate Michelle, si Janelle,
at lalong-lalo na po si Inday, ay pilit niya pong ina-advisean na huwag magsalita ng mga hindi magagandang mga salita. Pero hindi mapigilan ng mga tatlo, hindi mapigilan sila dahil po ay alam naman natin na ang tatlong yan ay meron silang hindi katulad sa atin. Kumbaga sabihin natin na iba siya, iba sila sa atin na pag-iisip. Kasi po alam nyo naman sa mga kilos at galaw nila ay parang mahalata nyo talaga na iba sila kaysa sa atin. Kaya intindihin nyo na lang po sa yung mga video na napapanood ninyo, sana po ay maintindihan nyo na lang po kung ano mang lumalabas sa mga salita nila. Kasi po hindi po kagustuhan ni Boy Maas na mangyari po yan. Huwag naman sana kayong mag-comment ng ganyan, kasi isa po yan sa dahilan kung bakit nagkaganyan po ang channel ni Boy Maas, mga ka-FS. No? Gandahan lang po tayo sa pag-comment. Mga ka-FS, alam nyo ba po, ngayon, sasabihin ko sa inyo, masaya na ba kayo? Sa nagko-comment ng mga ganyan, kasi isa yan sa dahilan eh. Sa mga nagko-comment ng ganyan, mga ka-FS, masaya ba kayo na mawawala ng YouTube channel si Boy Maas dahil lang sa mga ganyan, sa mga comment ninyo? Gusto nyo ba na yung mga taong matutulungan sa susunod na araw ay hindi na matutulungan? Dahil ano ang ibibigay niya sa mga taong gusto na tulungan? Oo naman, tama naman. Pwede naman tumulong kahit walang video. Alam po namin yan, mga ka-FS. At lalong-lalo na sa mga sarili natin, pwede tayo tumulong kahit walang video at hindi naka-video, mga ka-FS. Pero saan tayo kukuha, lalong-lalo na kay Boy Maas, saan siya kukuha ng ibibigay kung wala na siyang kinikita, dahil wala na siyang YouTube channel? Ano ang ibibigay niya sa mga taong nangangailangan ng tulong kung wala naman siyang sahod, kasi nabura na ang kanyang YouTube channel? So yan pala, mga ka-FS, intindihin nyo po ng mabuti sa mga nagko-comment dyan, kasi sinasabi ko nga, yan ang dahilan, isa yan sa dahilan, mga ka-FS, kung bakit nagkaganyan yung channel niya. Yan, nasa screen na naman, papakita ko na naman sa inyo kung bakit nagkaganyan yung YouTube channel ni Boy Maas. Kaya naman dandahan kayo, kung gusto nyong tutulong pa si Boy Maas, tumulong pa ng mga taong nangangailangan ng tulong, kung gusto nyo ng ganun, sana naman po ay intindihin nyo po yung sitwasyon ng kanyang YouTube channel. Dapat po, kung mag-comment man kayo, wag naman puro husga, wag naman puro ganyan, buti pa si ganyan. Wag naman po sana, kasi po yan po ang dahilan. Kaya ngayon, sasabihan ko po kayo kung ano na ang sitwasyon ni Boy Maas sa ngayon, no? Si Boy Maas po ay hindi namin halos makausap. Nagmumukmok sa kwarto, minsan lang lumalabas. Kawawa po, mga ka-FS, kung napapansin nyo lang. Grabe, sobrang nakakalungkot po. Sa amin lang, iwan ko pa kaya sa kanya. Ayaw na makausap. Kasi, mga ka-FS, alam nyo po yung YouTube channel niya, mga ka-FS, pinaghirapan niya po ng matagal. Pinaghirapan niya ng ilang taon. Sa mga nagsubaybay sa kanya, no, sa pagsimula niya, alam nyo po ang hirap na dinanas ng tao na yan, na si Boy Maas. Alam nyo po yung hirap na dinanas si Boy Maas. Nagpakagat ng kahit ano-ano sa mga challenge na mga content para lang makamit niya ang mga tagumpay sa kanyang YouTube channel. Pero sa kabilang banda, pagdating ngayon, nang dahil lang sa mga comment ninyo, nang dahil lang sa taong tinutulungan, kasi isa na po din sila Timisil, nang dahil sa kanila ay si Boy Maas ay na-strike ng pangalawang beses. At yun na nga ang dahilan kung bakit hindi siya nakapag-upload ngayon ng video. At sana naman maunawaan yung mga ka-FS ang hirap at pagod ng tao sa kanyang channel. Ang hirap at pagod ni Boy Maas sa kanyang channel. At sana naman po ay maintindihan nyo po yung sitwasyon. Dahil hindi niya po kagustuhan na maging ganyan yung content niya. Dahil pinagsasabihan po sila. Ikaso ayaw makinig. Ayaw siyang pakinggan. Kasi hindi nga pareho sa atin yung pag-iisip nila. Lumalabas talaga sa bibig nila kung ano talaga ang nakasanayan
kahit anong gawin. Kailangan naman namin, putulin na naman namin yung video. Putulin na naman yung video. Alam nyo ba kung gaano kahirap gumawa ng video? Siyempre alam nyo naman yata yan. Kaya siya mga ka-FPS, si Boy Maas ay nangihinayang sa channel niya kung anong mangyari. Baka ay mawalan siya ng YouTube channel. So paano na? Paano na yung mga taong nangangailangan ng tulong sa araw-araw? So paano na yung mga tao na imbis na sana mapupuntahan sa susunod na araw, hindi na mapupuntahan dahil burado na yung channel niya? Ano pa ibibigay niya kung wala nang magsasahod sa kanya? So paano pa makakatulong yung mga taong gustong tumulong, yung mga taong mabubuti ang puso? Paano pa sila makatulong kung wala na sila makikita na video? So isa na yan mga ka-FPS, no? Dapat ay intindihin po natin. Dapat ay ano nyo muna ba? Tingnan nyo mabuti at panoorin nyo po yung mga video. Subaybayan nyo palagi para po ay masasabi ninyo kung ano talaga ang kaganapan sa mga video ni Boy Maas, kung ano talaga ang mga nangyari ba sa mga tinutulungan niya. Huwag tayo puro husga mga ka-FPS. Sana naman po huwag po tayo puro husga. Dahil ang ginawa po ni Boy Maas, ginawa niya po lahat para mga taong nangangailangan na tulong ay matulungan po sa abot ng kanya mga kaya. Dahil hindi naman siya katulad ng matataas ng mga charity content na kaya ibigay lahat. At bawat punta ay may maiabot talaga. Si Boy Maas mga ka-FPS, may maiabot naman. Meron siya palagi. Pag pinupuntahan na namin, may inaabot talaga yan, bawat punta niya. Kaso lang mga ka-FPS, hindi ganon kalaki. Dahil hindi nyo po alam. Tulad ngayon si Ate Michelle, si Janelle, si Inday, ay nag-trending po. Oh. So iniisip ng iba dyan, na si Boy Maas, napakalaki ng kinita sa video nila. Nagkakamali po kayo mga ka-FPS. Dahil po yung mga video nila, ngayong na-strike siya, lumitaw na yung mga video nila Ate Michelle galing sa part 1 papunta kung saan man nag-end yung last na part ay halos $0 po ang nakalagay sa video ni Boy Maas. So ulitin ko mga ka-FPS, pag yellow sign po ay wala pong ads. Kung may ads man kayo makikita dyan, ay hindi po siya ang makikinabang. Si YouTube po. Kaya mga ka-FPS, grabe ang effort niya. Pero nauwi lang sa ganyan. Kaya sino ang hindi malulungkot mga ka-FPS? Sino ang magiging masaya? Sino ang makuha pang maging masaya kung ganyan lang? Di ba? O halimbawa, hindi naging $0 sign. Iniisip di ba mga ka-FPS na sobrang laki talaga ng kinita niya? Kamali kayo mga ka-FPS. Sana po unawain po ninyo ang tao, no? At isa na to sa pag-uusapan natin ngayon, dahil isa din to na iiwanan ni Boy Maas. Ay isa na rin sa pag-uusapan natin ngayon mga ka-FPS, no? Si Nanay Lilina at Tatay Subiro. Dahil po ngayon lang po nag-react yung kapatid nila sa Maynila. Sa ilang araw na may pabalik-balik doon nila Nanay Lilina, Tatay Subiro, pabalik-balik kami doon. Yung mga sponsor nagbigay ng tulong, patuloy ang pagbuhos ng biyaya para sa kanila. At yung mga pag-uusap nila palagi, hindi naman nag-iiba yun mga ka-FPS. Ha? Dito naman tayo pag-usapan naman natin kay Nanay Lilina at Tatay Subiro, ha? Hindi naman po nag-iiba yung ano nila, yung pag-uusap nila Nanay Lilina at ni Boy Maas. Kung napapansin niyo po, walang nag-iiba. Mula umpisa hanggang naging ganon yung mga pag-uusap nila, walang nag-iiba mga ka-FPS. Pero nagtataka kami mga ka-FPS dahil po
ay biglang tumawag po yung kapatid niya sa Maynila. Biglang tumawag po yung kapatid nila Tatay Subiro at Nanay Lilina. Parang kumalampag ba? Kumalampag na kung maaari sana ay itigil na pag-usap ng ganyan. Yung pag-usap ni Boy Maas ng ganyan-ganyan. Ngayon pa, bakit ngayon pa sila nag-react? Mga ka-FS. Ang tagal niya ng topic yan kay Nanay Lilina. Alam nyo ba mga ka-FS, sa mga nagsubaybay kay Nanay Lilina at Tatay Subiro, no? Sa kay Nanay Lilina mga ka-FS, alam nyo naman, nagginawa lang po ni Boy Maas po na makipag-usap kay Nanay Lilina, na ganun po ang sinasabi niya. Ganun po ang itatapik niya kay Nanay Lilina, dahil po ay yun lang ang tanging paraan para si Nanay Lilina po ay makipag-usap. At alam nyo naman mga ka-FS, kahit si Tatay Subiro dati, kung napapansin, kung sino nakapanood ng mga video ni Boy Maas dati, alam nyo naman po mga ka-FS, na pati si Tatay Subiro, yung mga kapatid niya, ayaw kausapin. Pero nang dumating si Boy Maas sa buhay nila, na i-vlog sila ni Boy Maas, at nakahanap si Boy Maas ng maitatapik niya para lang makipag-usap si Nanay Lilina, doon si Nanay Lilina biglang na ano ba, parang unti-unti siyang nakamemorya yung mga nakaraan, naalala niya na. So malaking tulong po kay Nanay Lilina, no, ang pakikipag-usap ni Boy Maas sa kanya, dahil po ay nawawala po unti-unti yung stress niya at nababawasan ba, no? So kailangan talaga makipag-usap ni Nanay Lilina para ay yung stress po, yung depressed na nararamdaman ni Nanay Lilina ay mawala po ng unti-unti. Hindi man lahat, at least man lang nakatulong tayo para naman ay hindi maboring si Nanay Lilina palagi lang nagtatago dahil ayaw niya makipag-usap sa tao. Pero nagpapasalamat tayo mga ka-FS sa mga nakasubaybay din po, no, kay Nanay Lilina at Tatay Subiro, no. Magpapasalamat po tayo kay Boy Maas dahil po ay dahil sa kanya ay si Nanay Lilina po ay kaya niyang makipag-usap ng ibang tao. Ultimo nga itong kapatid ni Nanay Lilina, kung nandito siya 100% po, pati sa ayaw kausapin ni Nanay Lilina. Sure yan mga ka-FS. Kasi si Nanay Lilina mga ka-FS, ayaw talaga makipag-usap ng ibang tao yan dati sa nakapanood kay Nanay Lilina. So nag-react siya mga ka-FS, no, kung maaari daw, no. Sabi niya yung kapatid niya doon sa Maynila, nag-react siya kay Boy Maas. Kung anong gagawin ni Boy Maas na ayaw naman makipag-usap ng ibang mga topic. At ang nagpapasaya kay Nanay Lilina, yung mga topic na ganyan lang. So, balik tayo sa strike mga ka-FS, no. Grabe. Sobrang nakakalungkot po ang nangyari. Kaya po yun po ang dahilan kung bakit hindi po nakapag-update at nakapag-upload ng video si Boy Maas sa mga taong na-vlog niya po. Dahil po sa sitwasyon na na-strike po siya. Kaya mga ka-FS, sana po ay maintindihan niyo po si Boy Maas sa ngayon. At sana po ay ipagdasal po natin na sana ay hindi na humantong sa pangatlo na strike po. Kasi pag nangyari po yan, wala na po isang channel mga ka-FS. Kasi hanggang 3 lang po mga ka-FS. Hanggang 3 lang po yung strike. At pag abot ng 3 beses, ay mabubura na po yung channel ni Boy Maas mga ka-FS. Nung napapansin nyo po yung sa video niya, marami kasing mga banta mga ka-FS. So hindi lang nila alam kung anong ginagawa ni Boy Maas. Kahit walang video ninyo napapanood, ay masusurprise kayo sa mga ginawa ni Boy Maas. Kahit walang video ha. So pagdating ng araw mga ka-FS, masusurprise kayo sa mga video ni Boy Maas na i-upload niya. Dahil po kahit walang video, kahit kung anong ginagawa namin doon, kahit walang video, ay may ginawang mabuti po si Boy Maas. Kaya sana no maintindihan nyo po ang sitwasyon. Sana po ipagdasal natin na maging maayos na po yung YouTube channel ni Boy Maas para po ay makapag-upload na po siya at tuloy-tuloy po ang pagtulong sa mga taong nangangailangan ng tulong. So yan mga ka-FS, maraming salamat sa inyong panonood sa video na ito.
At shout out sa lahat ng mga viewers natin. Sa mga viewers ni Boy Maas, shout out sa inyong lahat dyan. Sa solid supporters ni Boy Maas, shout out sa inyong lahat dyan. Alam kong nanonood kayo sa video na ito. At sa mga subscribers natin, maraming salamat pala sa inyo mga ka-FS. At mabilis tayong nakaabot ng 8,000 mahigit, no? At magna 9K subscriber na po tayo. Maraming pong salamat sa inyo sa walang sawa niyong suporta. At andyan pa rin kayo po sumusuporta sa amin. At walang katapusan pa sa salamat po sa inyo mga ka-FS, sa mga subscriber at viewers natin dyan. Hindi kami magsasawa magpapasalamat sa inyo dahil kung wala po kayo mga ka-FS, mga viewers, subscribers natin dyan, ay wala po kami dito. So maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.